Itinapon na parang basura, binaliwala ang pagkatao kapalit ng ilang pirasong pilak. Habang nagpapakapagod ka sa maruming gilid ng ilog, sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Isang matalim na salita ang tatapos sa iyong pagtitiis. Pabigat ka lang. Sasapat ba ang luha para hilumin ang pusong durog na durog na? O ito na ang simula ng iyong pagbangon? Paano mo haharapin ang bukas kung ang tanging sandigan mo ay gumuho na? Nakakasawa ng tingnan ng mga kamay niya, Doña Pilar. Gasgas, magaspang, at mukhang luma. Nasusuka ako sa tuwing madidikit ang balat niya sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa labas ng pintuan ng opisina ni Severin. Ang boses na yon, ang malamig at walang emosyon na boses ni Severin Montellano ay tila isang matalim na balisong na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Nakahawak ang aking nanginginig na mga daliri sa isang maliit na bote ng mamahaling losyon na itinatago ko sa aking bulsa. Isang buwan akong hindi nag-almusal, tinitiis ang gutom at hapdi ng sikmura para lang makaipon ng sapat na barya para mabili ang regalong ito. Akala ko, matutuwa siya. Akala ko, mapapansin niya ang pagsisikap kong maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking sariling mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Ang mga kamay na ito ay naging magaspang dahil sa araw-araw na paglalaba ng makakapal na kurtina at sapin sa higaan ng mansyong ito. Ang mga daliring ito ay may mga maliliit na pilat mula sa mga talsik ng mantika habang nagluluto ako ng paborito niyang ulam at mula sa mga gabing pilit kong kinukumpuni ang mga butas sa kanyang mga mamahaling polo para makatipid siya. Bawat kalyo sa aking palad ay isang medalya ng aking sakripisyo. Ngunit sa pandinig niya, ang mga ito ay simbolo lamang ng dumi at pagkainis. Parang huminto ang daloy ng hangin sa aking baga. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng aking sariling kamatayan. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang lalamunan ko ay nanunuyo at ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang pagbagsak ng bote ng lotion sa makapal na karpante. Walang ingay ang pagbagsak nito, ngunit sa loob ng aking pagkatao, may isang bagay na gumuho ng may nakabibinging dagundong. Ito ang tunog ng isang pusong binaliwala, ng isang kaluluwang matapos pigain ay itatapon na lamang na parang basahan. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa akin. Tila alam niyang naririnig ko ang lahat at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa aking pagkawasak. "Oh, Marielis, bakit ka nandyan?" Tanong niya sa isang tonong puno ng lason. "Narinig mo ba ang sinabi ni Severin? Huwag kang mag-alala. Sadyang ganoon lang ang mga taong kabilang sa mataas na lipunan. May mga bagay na sadyang hindi nararapat magsama, tulad ng sutla at basahan." Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na ang basahang ito ang nag-aalaga sa kanila habang sila ay natutulog ng mahimbing. Ngunit walang boses na lumabas sa aking bibig. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang pait na tila dahan-dahang lumalason sa aking buong sistema. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila paghila sa isang mabigat na kadena na nakakabit sa aking mga paa. Pumasok ako sa maliit na silid sa dulo ng mansyon kung saan naghihintay ang aking 6 na taong gulang na anak na si Tomas. Nakita ko si Tomas na nakaupo sa sahig, pilit na iginuguhit ang aming larawan sa isang piraso ng lumang papel. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malawak, ngunit agad ding napalitan iyon ng pag-aalala nang mapansin ang aking mga mata. "Nay, bakit po kayo umiiyak?" Tanong niya sa kanyang maliit at mahinang boses. "May masakit po ba?" Lumapit ako sa kanya
at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa gitna ng katahimikan ng aming maliit na mundo, doon ko naramdaman ang tunay na hapdi. Sa dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa dami ng luhang ibinuhos ko, para lang magkaroon kami ng sisidlan sa mundong ito. Bakit ako pa ang laging naiiwan sa ilalim ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ko? Pagkatapos ng lahat ng pagod at puyat, ang halaga ko ba sa kanila ay kasing nipis lamang ng isang pirasong papel, dilihan na itatapon kapag wala ng pakinabang? Narinig ko ang malakas na pag-ubo ni Tomas. Isang ubo na hindi katulad ng dati. Pagtingin ko sa aking palad na nakatakip sa kanyang bibig, nakita ko ang matingkad na kulay ng dugo na humalo sa aking mga kalyo. Walang pera, walang operasyon. Ganyan kasimple ang buhay, Marielis. Hindi sapat ang luha para pambayad sa hospital bill na ito. Ang boses ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa malamig at amoy alkohol na koridor ng pampublikong ospital. Hawak ko ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang halagang kailangan para sa operasyon sa puso ni Tomas. 500,000 piso. Isang halaga na kahit ibenta ko ang aking kaluluwa sa dyablo, ay hindi ko kayang abutin. Tiningnan ko ang aking anak sa loob ng emergency room. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon ng malaking kama, napapaligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina at tuyot. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipaglaban, isang pagsusumamo sa langit na huwag mo na siyang bawiin sa akin. Wala na akong ibang matatakbuhan. Nilunok ko ang lahat ng natitirang dignidad sa aking pagkatao at bumalik ako sa mansyon sa Tagaytay. Sa bawat hakbang ko pabalik sa lugar na yon, nararamdaman ko ang bigat ng bawat kalyo sa aking mga kamay na tila naging mga pako na bumaon sa aking puso. Gusto mong maging stay-in nurse ni Severine? Ang tanong ni Doña Pilar ay puno ng pangungutya habang siya ay humihigop ng kanyang mainit na tsaa. Papayag ako. Pero may isang mahigpit na kondisyon, Marielis. Walang kahit na sinong kamag-anak ang pwedeng tumuntong sa mansyong ito. Hindi ito ampunan ng mga pulubi. Dito ka kakain, dito ka matutulog, at sisiguraduhin mong bawat segundo ng oras mo ay nakalaan sa paglilingkod sa amin. Maliwanag? Opo, Doña Pilar. Pilit kong sagot kahit na ang bawat salita ay tila bumabara sa aking lalamunan. Maliwanag po. Ngunit sa likod ng aking pagsang-ayon, isang mapanganib na plano ang nabuo sa aking isipan. Hindi ko pwedeng iwan si Tomas sa Manila. Wala siyang ibang kasama. Mas pipiliin ko pang mabulok sa bilangguan kaysa hayaan siyang mamatay na mag-isa sa dilim. Kinagabihan, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong ng mansyon, sinamantala ko ang pagdating ng truck ng mga gulay at karne. Sa gitna ng mga basket ng repolyo at mga bulto ng karne, itinago ko si Tomas sa loob ng isang malaking karton. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot at lamig. Ngunit hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Dinala ko siya sa madilim at maalikabok na bodega sa likod ng kusina. Isang silid na punong-puno ng mga lumang kagamitan na hindi na ginagamit. Doon, sa ibabaw ng mga tumpok ng lumang kumot, dahan-dahan ko siyang inilabas sa karton. Nay, bakit po tayo nagtatago? Mahinang tanong ni Tomas. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulidili na anumang sandali ay pwedeng maputol. Masama po ba tayo? Hinaplos ko ang kanyang maputlang pisngi. Ang puso ko ay parang pinipiga sa sakit. Hindi tayo masama, anak. Naglalaro lang tayo ng tago-taguan. Pero kailangan mong manalo sa larong ito. Huwag kang gagawa ng ingay, ha? Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Ang kanyang maliit na braso ay tila naghahanap ng proteksyon sa gitna ng panganib. Opo, Nay. Hindi po ako hihinga ng malakas. Pangako po, hindi nila tayo mahuhuli para hindi nyo na po kailangang umiyak ulit. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumusok sa aking kaluluwa.
Ang isang 6 na taong gulang na bata ay kailangang matutong pigilin ang sariling hininga para lang mabuhay. Ito na ba ang kapalaran namin? Ang mabuhay sa ilalim ng anino ng karangyaan ng ibang tao, tila mga daga na naghihintay ng mumo habang pilit na itinatago ang sariling pagkatao? Sa bawat gabing dumadaan, ang bawat tunog ng kuliglig at ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ay nagiging sanhi ng aking matinding kaba. Habang pinapakain ko si Tomas ng mga tirang pagkain na palihim kong itinatabi mula sa hapagkainan ni na Severin, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagkamuhi sa aking sarili. Ang dating yarsang nangarap na magligtas ng buhay, ngayon ay isang magnanakaw ng mumo sa sariling pinaglilingkurang bahay. Minsan, kapag malalim na ang gabi at tulog na ang lahat, hindi ko mapigilang tumingin sa itaas, sa bintana ng silid, sa tangapmay. May isang anino roon, isang figura na tila palaging nakamasid, nakatingin sa akin nang may hindi maipaliwanag na kahulugan. Sino ang nagtatago roon? At alam ba niya ang lihim na itinatago ko sa loob ng bodegang ito? Isang hapon, habang naglilinis ako ng pasilyo malapit sa opisina ni Doña Pilar, narinig ko ang mabibigat at mabilis na hakbang ng kanyang mga sapatos. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig na marmol ay tila isang martilyo na tumitibok sa aking sentido. Papunta siya sa direksyon ng kusina. Papunta siya sa direksyon ng bodega. Nanigas ang buo kong katawan nang makita ko siyang huminto sa harap ng pintuang kahoy. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa trangka. Ang pintuan ay hindi ko na i-lock dahil sa pagmamadali kong kumuha ng mainit na tubig para kay Severin. Ano itong amoy na ito? Bulong ni Doña Pilar sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Bakit parang may amoy ng maruming bata rito sa bodegang ito? Tila huminto ang mundo. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang ibon na nagpupumiglas na lumabas sa aking dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Huli ka! May itinatago ka rito, hindi ba? Ang boses ni Doña Pilar ay tila isang hatol na nagpapatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Nakahawak na ang kanyang mga daliri sa trangka ng pintuan ng bodega. Ang mga kuko niyang kulay pula ay tila mga pangil na handang sumakmal sa aming munting lihim. Sa likod ng pintuang iyon, alam kong nakakubli si Tomas. Marahil ay nakatakip ang mga kamay sa kanyang bibig. Pilit na pinatitigil ang bawat munting tunog na lalabas sa kanyang may sakit na baga. Binitiwan ko ang hawak kong tray ng tsaa para kay Severin. Ang tunog ng pagbagsak ng mga tasa at ang pagkalat ng mainit na likido sa sahig ay naging isang sadyang ingay upang makuha ang kanyang atensyon. Ay, Doña Pilar, patawad po. Napakapabaya ko. Sigaw ko, kasabay ng aking pagluhod sa sahig upang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana. Ang mainit na tsaa ay dahan-dahang gumagapang sa aking balat. Nag-iiwan ng mahapdi at mapulang marka. Ngunit hindi ko yon ininda. Mas pipiliin ko pang mapaso ang buong katawan ko kaysa hayaan siyang buksan ang pintuang yon. Napakawalang kwenta mo talaga, Marielis. Asik ni Pilar habang mabilis na umiwas upang hindi mantsahan ang kanyang mamahaling bestido. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakamahal ng set na yan. Linisin mo yan ngayon din at huwag kang magkakamaling iwan ang mantsa sa sahig. Tinalikuran niya ang bodega nang may matinding pagkadiri. Nanatili akong nakaluhod. Pinagmamasdan ang kanyang pag-alis hanggang sa mawala ang tunog ng kanyang mga hakbang. Huminga ako ng malalim, isang buntong hininga na puno ng takot at pasasalamat. Hanggang kailan namin kailangang magtago sa dilim? Hanggang kailan magiging sapat ang mga ganitong pagkakataon para iligtas ang aking anak? Nang gabing iyon, matapos ang aking mga gawain, dinalhan ko ng pagkain si Tomas. Ngunit ang bata, sa kanyang pagkabagot at pagnanais na makakita ng liwanag, ay palihim na lumabas ng bodega habang ako ay abala
sa pag-aasikaso kay Severin sa itaas. Dinala siya ng kanyang mga paa sa malawak na hardin ng mansyon. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nakakita siya ng mga piraso ng puting bato na tila tisa. Sa ibabaw ng isang malamig na upuang marmol, iginuhit niya ang isang ibon, isang maliit na maya na may malalapad na pakpak, isang pangarap ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman. Kinaumagahan, nakita ko si Severin sa hardin. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakatitig sa guhit na iniwan ni Tomas. Ang kanyang muka, na dati ay tila pader na bato, ay nagpakita ng isang bitak ng emosyon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang guhit ng ibon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Nang pumasok ako upang dalhin ang kanyang gamot, nanatili ang kanyang paningin sa labas. "Sino ang gumuhit nito, Marielis?" Tanong niya sa isang mahinang boses, tila kinakausap ang hangin. "Hindi ko po alam, sir." Pagsisinungaling ko, habang mabilis na inihahanda ang kanyang binti para sa masahe. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit habang dahan-dahan ko itong hinahaplos upang maibalik ang sirkulasyon, naramdaman ko ang paglambot ng kanyang mga kalamnan. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi pangungutya ang nakita ko sa kanya, kundi isang matinding pangungulila. Ang asawa ko, si Elena. Mahilig siyang gumuhit ng mga maya bago siya nawala. Tila bumalik ang kanyang ala-ala sa bawat linya ng guhit na ito. Nanatiling tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng aking mga kamay sa kanyang binti at ang marahang paghinga namin pareho. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang amo at isang katulong ay tila naglaho. Amoy ulan at sabon ng paligid, isang amoy na tila nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho. Habang pababa ako ng hagdan, nakita ko si Doña Pilar na may hawak na isang bagay sa kanyang kanang kamay. Isang maliit, luma, at kupas na sapatos ng bata. Ang sapatos na naiwan ni Tomas sa hardin kagabi. Ang kanyang nangiti ay tila isang patalim na kumikislap sa dilim. "Akala mo ba ay malilinlang mo ako habang buhay, Marielis? Ang dumi ay palaging lumalabas, gaano mo man ito pilit na itago. Ito ba ang hinahanap mo, Marielis? Isang maliit na sapatos para sa isang maliit na daga na nagtatago sa aking pamamahay?" Ang boses ni Doña Pilar ay tila haplit ng latigo sa aking pandinig. Ipinakita niya sa akin ang kupas na sapatos ni Tomas na tila isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Ang aking mundo ay biglang gumuho. Ang lamig na nanunuot sa aking mga kalamnan ay hindi nanggagaling sa aircon ng mansyon, kundi mula sa katotohanang hawak na ng babaeng ito ang buhay ng aking anak. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng sarili kong takot. Gusto kong sumigaw, gusto kong agawin ang sapatos, ngunit alam kong isang maling galaw ko lang ay tuluyan na kaming itatapon sa kalsada o mas malala pa, dadalhin sa presinto. "Huwag kang mag-alala, hindi ko patatawagin ng mga pulis." Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng kamatayan para sa akin. "May kailangan ka lang gawin para sa akin, Marielis." Sa loob ng opisina ni Severin, may isang itim na folder sa loob ng kanyang safe. "Kunin mo ang mga dokumento sa loob niyon at ibigay mo sa akin. Kapag nagawa mo yon, mananatiling lihim ang daga mo sa bodega. Pero kapag tumanggi ka, alam mo na kung saan kayo pupulutin." Iniwan niya ako sa gitna ng pasilyo, nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Paano ko magagawang nakawan ang taong unti-unti nang nagbubukas ng kanyang loob sa akin? Paano ko pagtataksilan ang lalaking tumitingin sa akin nang may respeto sa gitna ng aking kahirapan? Pumasok ako sa silid ni Severin upang ibigay ang kanyang hapunan. Nakaupo siya sa harap ng bintana, nakatitig sa dilim ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng silid
ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming dalawa. Marielis, tawag niya sa akin nang hindi lumingon. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Alam mo, sa mansyong ito, ikaw lang ang taong hindi tumitingin sa akin na tila isa akong sirang kagamitan na dapat nang itapon. Pakiramdam ko, kapag nandyan ka, tao pa rin ako. Ang mga salitang yon ay tila mga kutsilyong bumabaon sa aking konsensya. Habang dahan-dahan kong iniayos ang kanyang mga gamit, ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Nakita ko ang susi ng kanyang safe na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Napakalapit. Isang mabilis na galaw lang at magiging ligtas na si Tomas mula sa banta ni Doña Pilar. Ngunit tuwing titingin ako sa likod ni Severin, naaalala ko ang sakit na kanyang pinagdaraanan. Ang sugat sa kanyang puso ay kasing lalim ng sugat sa kanyang mga binti. Paano ko magagawang dagdagan ang pasakit ng isang taong wala ng ibang sandigan kundi ang tiwala sa akin? Sa gitna ng aking pagdidilema, naramdaman ko ang bigat ng obligasyon. Ang utang na loob ko kay Doña Pilar dahil sa pagpapatuloy sa akin at ang utang na loob ko sa sarili kong anak na iligtas siya sa anumang paraan. Ang aking pagkatao ay tila hinahati ng dalawang puwersang walang balak magpaubaya. May problema ba, Marielis? Tanong ni Severin habang dahan-dahang humaharap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Wala po, sir. Pagod lang po siguro. Pilit kong sagot. Habang iniiwas ang aking tingin, pinilit kong maging normal ang aking boses, ngunit ang bawat salita ay tila isang kasinungalingan na lumalabas sa aking bibig. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Tomas sa madilim na bodega, muli akong umakyat sa itaas. Ang mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang tunog ng ulan sa labas. Dahan-dahan kong pinihit ang trangka ng opisina ni Severin. Nang makapasok ako, ang bawat anino sa loob ng silid ay tila nagbabantay sa akin. Nilapitan ko ang safe, hawak ko ang susi. Ngunit bago ko pa ito maipasok sa trangka, narinig ko ang mahinang pag-ubo mula sa labas. Hindi yon ubo ni Severin. Hindi rin yon kay Doña Pilar. Galing yon sa direksyon ng bodega. Isang ubo na puno ng hirap at dugo. At ang mas nakapangingilabot ay ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Severin na papunta sa direksyon kung saan nanggagaling ang ubo. Hindi siya gumagamit ng wheelchair. Pilit siyang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Dahan-dahan, ngunit sigurado, patungo sa aming lihim. Anong kabalastugan ito, Marielis? Bakit may bata sa loob ng aking bodega? Ang boses ni Severin ay tila isang dagundong ng kulog na nagpabagsak sa lahat ng aking pag-asa. Nakatayo siya sa bukana ng madilim na silid. Ang kanyang tungkod ay mahigpit na nakabaon sa sahig, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri sa maliit na figurang nakabalot sa lumang kumot. Tumakbo ako pababa mula sa opisina, halos lumipad sa hagdan at huminto sa likod ni Severin na humihingal. Ang takot na nararamdaman ko ay higit pa sa takot ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ito ang takot ng isang inang nakikitang unti-unting namamatay ang kanyang anak sa harap ng isang taong may kapangyarihang tapusin ang lahat sa isang kumpas lang. Sir Severin, maawa po kayo. Bulong ko habang dahan-dahang lumuluhod sa malamig na semento. Ang aking mga tuhod ay nanghihina, tila nawalan ng buto. Ang bawat salita ay may kasamang hikbi na pilit kong pinipigilan. Wala po akong ibang matatakbuhan. Ang anak ko, may sakit po siya sa puso. Hindi ko po siya pwedeng iwan sa Manila ng mag-isa. Hindi lumingon si Severin. Nanatili ang kanyang paningin kay Tomas. Ang amoy ng alikabok at amag sa loob ng bodega ay tila lalong naging matapang, humahalo sa amoy ng gamot na galing sa katawan ng aking anak.
Isang bata. Usal ni Severin. Ang kanyang boses ay tila isang sugat na muling bumuka. Itinago mo ang isang may sakit na bata sa lugar na ito. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginawa mo? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang nakatitindig balahibong tawa ni Doña Pilar mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa wakas ay naganap na ang kanyang hinihintay. Sinasabi ko na sa iyo, Severin, ani Pilar, habang itinuturo ako gamit ang kanyang daliring puno ng mamahaling singsing. Ang babaeng ito ay isang ahas. Ginamit niya ang batang iyan para makapasok sa mansyon mo, para pagnakawan ka, at para makuha ang awa mo. Isang profesional na manloloko. Hindi po totoo yan. Sigaw ko. Ang aking boses ay nanginginig sa galit at pait. Ginagawa ko lang ito para sa anak ko. Kahit anong trabaho, kahit anong hirap, tatanggapin ko. Huwag niyo lang kaming itapon sa kalsada. Lumingon sa akin si Severin. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may nakita akong isang bagay na hindi ko inaasahan, isang matinding pagkalito. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang bumangon si Tomas mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga hakbang ay marupok, tila isang kuting na naglalakad sa gitna ng baha. Lumapit siya kay Severin at bago ko pa siya mapigilan, iniabot niya ang kanyang maliit na kamay sa lalaki. Sa kanyang palad ay may isang piraso ng candy. Ang tanging pagkaing itinatago niya para sa oras ng matinding gutom. Para sa inyo po, sir, mahinang sabi ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay malinis at walang bahid ng takot. Salamat po dahil pinatiran niyo kami rito. Huwag niyo na po pong pagalitan si nanay. Mabait po siya. Nanigas si Severin. Tumingin siya sa candy, pagkatapos ay sa mukha ni Tomas. Nakita ko ang paglunok niya, ang paggalaw ng kanyang panga, na tila may pinipigilang matinding emosyon. Sa loob ng ilang sandali, ang mansyon ay nabalot ng isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Umalis na kayo. Malamig na utos ni Severin. Hindi niya tinanggap ang candy. Tinalikuran niya kami at nagsimulang maglakad palayo. Umalis na kayo sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis. Pero sir, ang ulan sa labas, ang sakit ng anak ko. Pagmamakaawa ko, habang sinusubukang abutin ang laylayan ng kanyang damit. Umalis kayo! Sigaw niya nang hindi lumingon. Ang boses niya ay tila isang pader na tuluyan ng humarang sa amin. Nang maiwan kaming dalawa ni Tomas sa dilim, naramdaman ko ang pagbagsak ng aking balikat. Tumingin ako sa aking anak na nakatayo pa rin doon. Hawak ang kanyang tinanggihang regalo. Ang pait ng aming kapalaran ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng aking pag-asa. Ngunit habang tinitingnan ko si Tomas, napansin ko ang isang bagay sa leeg ni Severin nang siya ay tumalikod. Isang maliit na medalyon na kamukha ng medalyong iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Isang lihim na tila lalong nagpabigat sa misteryong bumabalot sa aming lahat. Marielis, huwag kang aalis, hindi pa tapos ang laban. Ang boses ni Reyna, ang matandang tagapangalaga ng mansyon, ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng aking impyerno. Narito kami sa loob ng madilim na bodega, mabilis kong isinisilid ang aming iilang pirasong damit sa isang lumang sako. Habang ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil sa paghampas sa bubong na yero. Ang bawat patak ng tubig ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabi naming oras bago kami tuluyang itapon sa gitna ng kawalan. Hawak ni Reyna ang isang lumang kwaderno na balot ng kupas na balat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila may mga multong humahabol sa kanya. Ano po ito, Aling Reyna? Tanong ko habang pinapahid ang luha sa aking pisngi. Ang amoy ng lumang papel at amag ay humalo sa malamig na simoy ng hangin.
Ito ang katotohanang pinatay ni Doña Pilar. Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng bagyo. Ito ang talaarawan ng mediko ni Elena, ang yumaong asawa ni Severin. Noong mga panahong yon, ako ang nakakita sa lahat. Hindi namatay si Elena dahil sa panganganak lamang, Marielis. Namatay siya dahil pinatigil ni Doña Pilar ang kanyang operasyon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Bilang isang dating yarsang nag-aral ng medisina, alam ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Dahan-dahan kong binuksan ang kwaderno sa ilalim ng malamlam na liwanag ng aking cellphone. Doon, sa bawat pahinang punong-puno ng mga teknikal na termino at mga obserbasyon, nabuo ang isang nakapangingilabot na larawan. Si Elena ay may parehong kondisyon sa puso na nararanasan ni Tomas ngayon. Isang pambihirang sakit na nangangailangan ng isang partikular na gamot at operasyon na si Severin mismo ang nagpopondo noon. Ngunit ayon sa tala, hinarang ni Doña Pilar ang lahat ng pondo. Mas pinili niyang mamatay ang sariling anak upang makuha ang mga ari-ariang nakapangalan lamang kay Elena. Kapag ito ay pumanaw ng walang tagapagmana, ang aking puso ay tila sasabog sa galit. Ang bawat kalyo sa aking kamay ay tila naging kamao sa tindi ng puot na nararamdaman ko para sa babaeng yon. Isang ina na kayang isakripisyo ang sariling dugo at laman para sa pera at kapangyarihan. Kailangan itong malaman ni Sir Severin, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangang malaman niya na ang gamot na binuo niya para sa kanyang asawa ay siya ring gamot na makapagliligtas kay Tomas. Hinawakan ni Reyna ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng mga guhit ng panahon at pagtitiis. Ngunit ang init nito ay nagbigay sa akin ng lakas. Mag-ingat ka, Marielis. Bago pa ako makasagot, ang katahimikan ng bodega ay binasag ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang mata na tumama sa aming tatlo. Nakatayo roon si Doña Pilar, kasunod ang 2 tauhan ng seguridad. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagwagi sa isang madugong labanan. Magnanakaw! Sigaw ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na tunog ng sirena. Hinahanap namin ang nawawalang kwintas na brilyante ng aming pamilya at tila dito sa maruming lungga mo ito itinago. Bago ako makakilos, mabilis na hinalughog ng mga lalaki ang aking sako ng damit. Isang marahas na pagtapon ng aming mga gamit sa putikan ang naganap. At doon, sa gitna ng mga lumang damit ni Tomas, kumislap ang isang kulay gintong kadena na may malaking bato. Hindi sa akin iyan. Itinanim niyo iyan. Sigaw ko. Pilit kong inaabot si Tomas na ngayon ay umiiyak na sa takot. Ngumiti si Doña Pilar, isang nangiting punong-puno ng tagumpay at kasamaan. Sa presinto mo na ipaliwanag ang lahat, Marielis. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang bodega ang mawawala sa inyo. Pati ang kalayaan nyo ay kukunin ko. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga kamay. Tumingin ako kay Tomas. Ang kanyang maputlang mukha ay basang-basa ng luha habang tinatawag ang aking pangalan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Severin sa dulo ng pasilyo, nakatayo, at pinapanood ang lahat ng may malamig na tingin. Ganito na lang ba ang lahat? Ang katotohanan ba ay tuluyan na bang malulunod sa kasinungalingan ng mga makapangyarihan? Lumabas ka na. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka ng mga pulis na parang maruming hayop. Ang boses ni Doña Pilar ay humalo sa ingay ng malakas na kulog. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na pasilyo. Basang-basa ang aking suot na uniforme, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pawis ng takot at pait. Sa aking paanan, nakakalat ang iilang pirasong damit namin ni Tomas. Marumi at tila mga basahang wala ng halaga.
Tumingin ako kay Severin. Nakatayo siya sa dilim, ang kanyang anino ay mahaba at tila isang pader na hindi ko kailanman matitibag. Inaasahan ko ang kahit isang sulyap ng pagdududa sa kanyang mga mata, isang munting palatandaan na naniniwala siya sa akin. Ngunit ang nakita ko lang ay ang lamig ng yelo, isang kawalan ng pakialam na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang necklace na itinanim sa aking gamit ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila nanunukso, tila tumatawa sa aking kawalan ng kapangyarihan. Sir Severin, hindi ko po magagawa iyan. Bulong ko. Ang boses ko ay halos maglaho sa gitna ng dagundong ng langit. Alam niyo po kung gaano ko pinangalagaan ang tiwalang ibinigay niyo. Sapat na, Marielis, malamig niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang pinto na tuluyang nagsara sa aking muka. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang may bata kang dala. Kinaladkad kami ng mga tauhan ng seguridad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Tomas na ngayon ay nanginginig na sa matinding takot at lamig. Nang marating namin ang dulo ng driveway, naramdaman ko ang marahas na pagtulak sa amin palabas. Ang malaking pintuang bakal ay sumara ng may malakas na tunog. Isang tunog ng bakal na naglalapat na tila naging hatol na naghihiwalay sa amin mula sa mundong may bubong at pagkain. Narito kami ngayon sa gitna ng kalsada sa Tagaytay. Ang dilim ay tila isang dambuhalang naghihintay na lamunin kami. Ang ulan ay hindi lamang patak, kundi tila mga latigo na humahampas sa aking likuran. Ang bawat ihip ng hangin ay may kasamang tusok ng lamig na nanunuot hanggang sa aking mga buto. Nay, malamig po. Mahinang usal ni Tomas. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tumigil ako sa gilid ng madilim na kalsada. Sa ilalim ng isang punong walang silbi, ang mga dahon laban sa bagyo. Dahan-dahan kong hinubad ang aking tanging jacket, isang manipis at basang-basa na suot. At ibinalot ko ito sa maliit na katawan ni Tomas. Hinayaan kong madikit ang aking balat sa malamig na ulan. Tinitiis ang bawat panginginig upang masiguradong may kahit kaunting proteksyon ng aking anak. Ito na ang aking huwarang sakripisyo. Ang jacket na ito na simbolo ng aking huling pag-aari ay ang tanging hadlang sa pagitan ng aking anak at ng kamatayan. Nagsimula akong maglakad muli, pasan ang aking anak sa aking likuran. Ang putik sa kalsada ay dahan-dahang lumulunod sa aking mga paa. Tila hinihila ako pababa sa impyerno. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon ay humahalo sa amoy ng aking sariling luha. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Bawat hininga ay isang pagsusumamo. Nay, huwag po kayong bibitaw. Bulong ni Tomas sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay mainit. Isang mainit na paalala ng kanyang lumalalang lagnat. Hindi anak, hindi ako bibitaw. Malapit na tayo sa silungan. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, wala akong alam na lugar na matatatakbuhan. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong ilayo ang aking anak sa anino ng mansyong yon na kumitil sa aming dangal. Ngunit tila hindi nakikinig ang langit. Ang ulan ay lalong lumakas at ang hangin ay naging isang sigwa na halos magpatumba sa akin. Bigla kong naramdaman ang pagbigat ng katawan ni Tomas. Ang kanyang mga kamay na nakayakap sa aking leeg ay dahan-dahang lumuwag. Tomas? Anak? Tawag ko. Pilit kong pinapatatag ang aking boses. Walang sagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hagulgol ng hangin at ang sarili kong mabilis na pintig ng puso. Huminto ako at dahan-dahang ibinaba si Tomas sa basang damuhan sa tabi ng kalsada.
Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa tindi ng lamig. Itinapat ko ang aking tainga sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng kanyang maliit na katawan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang kulog. Wala na ang tibok. Ang pusong matagal kong pinangalagaan, ang pusong dahilan ng bawat kalyo sa aking mga kamay, ay tumigil na sa pagtibok sa gitna ng kawalan. Sa dinami-dami ng bantas ng aking buhay, bakit ganito ang naging tuldok? Tomas, anak, gising! Huwag mong iwan si nanay. Ang aking sigaw ay nilamon ng dambuhalang katahimikan ng gabi. Niyakap ko ang malamig na katawan ng aking anak sa gitna ng basang damuhan, tila sinusubukang ipasa ang huling init ng aking buhay sa kanyang tumigil na puso. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa aking kawalan. Ngunit wala akong pakialam kung lunurin man ako ng langit. Kung kukunin niya si Tomas, isama na rin niya ako. Bakit ang tahimik? Bakit ang tanging naririnig ko lang ay ang hagulgol ng hangin at hindi ang maliliit na hininga ng aking anak? Sa bawat kalyo sa aking kamay, sa bawat sakripisyong tiniis ko, ito ba ang dulo ng aming kalsada? Biglang may dalawang matatalim na liwanag ang bumasag sa kadiliman. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa basang aspalto ay naging hudyat ng pagdating ng isang anino. Isang sasakyan ang huminto sa aming tapat. At mula rito ay mabilis na bumaba ang isang lalaking halos hindi makalakad ng tuwid dahil sa bigat ng ulan at sariling takot. Si Severin. Hawak niya ang kupas na talaarawan na ibinigay ni Reyna. Ang kanyang muka ay hindi na ang malamig na maskara na nakita ko sa mansyon. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ng takot, at ng isang katotohanang huli na niyang nalaman. Marilis, patawarin mo ako. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig habang lumuluhod siya sa putikan sa tabi ko. Nalaman ko na ang lahat. Ang asawa ko, ang anak ko, si Pilar, ang may gawa ng lahat. Maawa ka. Hayaan mo akong iligtas si Tomas. Hindi ako sumagot. Wala na akong lakas para magalit. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang manhid na sakit na tila naging yelo sa aking buong pagkatao. Binuhat ni Severin si Tomas ng may pag-iingat. Tila hawak niya ang isang babasaging brilyante at dinala kami sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng puting silid ng emergency room, ang amoy ng alkohol at gamot ay muling naging pamilyar sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang yarsang nag-aalaga. Ako ang inang naghihintay ng himala. Nakaupo ako sa matigas na upuan, nakatingin sa kawalan, habang si Severin ay hindi tumitigil sa paglalakad sa harap ko. Magiging maayos ang lahat, Marielis. Gagawin ko ang lahat. Bulong niya. Sana ay ginawa mo yan bago mo kami itinapon sa ulan. Malamig kong sagot. Hindi ko siya tiningnan. Ang bawat salita niya ay tila isang hungkag na pangako na wala ng puwang sa aking puso. Biglang bumukas ang pinto ng ospital at pumasok si Doña Pilar. Ang kanyang hitsura ay tila isang reyna pa ring hindi natitinag. Kahit na alam kong alam na ni Severin ang kanyang mga lihim. Severin, ano itong kalokohang ito? Bakit mo dinala ang basurang ito sa ospital? Tanong ni Pilar. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa aking pandinig. Tumayo si Severin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na galit sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Pilar at sa isang mahinahon ngunit nakapangingilabot na boses, binitawan niya ang mga salitang tatapos sa kapangyarihan ng matanda. Lumayas ka rito, Pilar. Alam ko na ang ginawa mo kay Elena. Alam ko na kung paano mo pinatay ang asawa ko para sa pera. At hinding-hindi ko hahayaang gawin mo rin yan kay Tomas. Ani Severin, ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpabura sa ngiti ng matanda. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Wala ka ng lugar sa mansyong yon.
Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Pilar na tila isang ahas na nasugatan. Tinalikuran siya ni Severin at muling lumapit sa akin. Kwilyo-kwilyong bigat ang tila nawala sa kanyang balikat. Ngunit ang kapalit nito ay ang katotohanang siya mismo ang naging kasabwat sa sarili niyang paghihirap. Lumabas ang doktor mula sa silid ni Tomas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may dalang balitang hindi namin inaasahan. Kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo at operasyon. Pero may problema tayo, sabi ng doktor. Napakabihirang uri ng dugo ang kailangan niya. Wala kaming stock sa blood bank. Tumingin si Severin sa doktor at pagkatapos ay sa akin. Alam ko ang iniisip niya. Alam ko ang lihim na matagal nang nakabaon. Ang bihirang dugo ni Tomas ay hindi nanggaling sa wala. Nanggaling ito sa isang pinagmulang matagal na niyang itinatanggi. Kunin niyo ang dugo ko, mabilis na sabi ni Severin. Ako ang ama niya. Ako ang magbibigay ng buhay sa kanya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang katotohanang matagal kong itinatago. Ang katotohanang dahilan kung bakit ako pumasok sa mansyong yon ay sa wakas ay nabigkas na. Ngunit ang banta ay hindi pa tapos. Hindi maaari, sir, sabi ng doktor. Masyadong mahina ang puso niyo dahil sa aksidente niyo noon. Ang pagbibigay ng ganoon karaming dugo ay maaaring kumitil sa sarili niyong buhay. Nagkatinginan kami ni Severin. Sa gitna ng puting ilaw ng ospital, nakita ko ang isang desisyon sa kanyang mga mata. Isang desisyon ng pag-ibig na handang mamatay para sa isang buhay na ngayon pa lang niya nakilala. Kunin ninyo ang lahat ng aking lakas. Mahinang ngunit matatag ang tinig ni Severin habang nakahiga siya sa kama ng ospital katabi ng maliit na higaan ni Tomas. Basta't masiguro ninyong babalik ang sigla ng aking anak. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pamumutla ng kanyang mukha, at ang pawis na dahan-dahang namumuo sa kanyang noo. Ang lalaking minsang nandidiri sa gaspang ng aking mga palad ay ngayoy handang mag-alay ng buong lakas para sa batang minsan niyang itinaboy sa gitna ng ulan. Tahimik kong pinanood ang maingat na proseso habang ang lakas ni Severin ay unti-unting naipapasa kay Tomas sa pamamagitan ng mga tubo at makina. Sa bawat sandali, ramdam ang kanyang kusang loob na pagsuko, isang ama na handang magbuhos ng sarili upang mabigyan ng pagkakataon ang anak. Amoy gamot at antiseptiko ang silid, isang amoy na nagbalik sa aking alaala ng mga gabing puno ng pangamba, kung saan panalangin lamang ang aking mahigpit na hinahawakan. Ngunit ngayon, ang sandata namin ay ang dugo ng isang amang nagising, ang natutulog na budhi. Sa gitna ng operasyon, tila bumalik ang aking diwa bilang isang yarsa. Nakita ko ang bahagyang pagbaba ng presyon ni Tomas at ang pag-aalangan sa mga mata ng mga nurse. Hindi ako nag-atubili. Lumapit ako at sa isang mahinahon ngunit awtoritanyong boses, ibinigay ko ang mga teknikal na suhestiyon para sa pag-aayos ng suwero at pag-monitor ng mahahalagang senyales ng bata. Nakita ko ang paghanga sa mata ng doktor. Tila nakita nila sa likod ng marumi kong uniforme ang isang babaeng may ginto sa kanyang isipan at kasanayan. Sa labas ng silid, narinig ko ang matining na boses ni Doña Pilar. Pilit siyang humihingi ng tulong sa kanyang mga abogado sa telepono. Sumisigaw na wala raw kinalaman ang batang iyon sa pamilya Montellano. Ngunit ang bawat sigaw niya ay tila isang hungkag na tunog ng lata sa gitna ng katahimikan ng ospital. Nang makita niya ako sa salamin ng pintuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tila mabilis na naglalaho, gaya ng usok sa gitna ng bagyo. Matapos ang ilang oras na tila naging habambuhay, natapos ang pagsasalin. Si Severin ay nakahiga. Halos wala ng kulay ang mukha at hirap sa paghinga. Ang kanyang sakripisyo ay hindi biro. Itinaya niya ang kanyang mahinang puso para sa isang pagkakataon ng kaligtasan.
Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Ang kamay na ito, na dati ay kinasusuklaman ng aking kalyo, ngayon ay tila naghahanap ng init mula sa akin. Isang mahaba at makahulugang sandali ang namagitan sa amin. Isang paghawak na hindi kailangan ng salita. Isang ugnayan na nabuo sa gitna ng dugo, pawis at pagsisisi. "Patawad, Marielis," bulong niya. Ang boses ay halos isang hangin na lamang. Sana ay sapat na ito para mabayaran ang lahat ng ulan na tiniis niyo. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko ang mahimbing na pagtulog ni Tomas. Ang kanyang dibdib na ngayon ay gumagalaw na sa regular na ritmo ng paghinga. Ang sakit na nararamdaman ko para kay Severin ay unti-unting nahahaluan ng isang bagong emosyon, isang pagkilala sa kanyang pagpapakatao sa harap ng kamatayan. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng pagpasok ni Reyna, ang tagapangalaga ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Marilis, kailangang mag-ingat kayo. Nabalitaan ko na balak ni Doña Pilar na maghain ng kaso ng trespassing at child endangerment laban sa iyo. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para makuha si Tomas sa iyo at ipakita na hindi ka karapat-dapat na ina." Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking tagumpay sa pagliligtas sa buhay ng aking anak ay tila tatalunin muli ng isang masamang balak. Isang banta na mas matindi pa kaysa sa anumang sakit sa puso. Hindi na ako ang basahang tinitingnan mo nang may pandidiri, Doña Pilar. Ang bawat patak ng pawis at luha ko sa mansyong yon ay naging bakal na nagpatibay sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng locker room ng ospital. Suot ko ang isang puting-puting uniforme ng yarsang nakuha ko matapos ang ilang buwang pagpupuyat at pagbabalik-aral. Ang amoy ng malinis na tela at bagong plansang damit ay tila isang pabango na nagpabura sa amoy ng amag at dumi ng bodega. Tiningnan ko ang aking mga kamay. May mga kalyo pa rin, oo. Ngunit ngayon ay hindi na ito simbolo ng kahirapan. Ang mga ito ay simbolo ng isang babaeng kayang humawak ng buhay at kayang lumaban para sa sariling dangal. Ilang linggo na ang nakalipas nang alukin ako ni Severin ng isang malaking halaga bilang bawi sa lahat ng pasakit na idinulot niya. "Gamitin mo ito para sa kinabukasan niyo ni Tomas," sabi niya noon, habang iniabot ang isang tseke na kayang bumili ng isang bagong buhay. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at dahan-dahang itinulak pabalik ang tseke. "Hindi ko ibinebenta ang aking mga sugat, Severin. Hindi kailanman magiging sapat ang pera para bayaran ang bawat gabing nanginginig sa takot ang anak ko. Ang kailangan ko ay ang pagkakataong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa." Mula noon, hindi na ako lumingon pa. Sa tulong ng mga doktor na nakasaksi sa aking galing sa loob ng operating room, muli akong nakabalik sa aking propesyon. Ang bawat shift sa ospital ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo, nararamdaman ko ang respeto ng aking mga kasamahan, isang respeto na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon ng pagiging katulong. Si Tomas ay dahan-dahang bumubuti ang kalagayan. Tuwing umaga bago ako pumasok sa trabaho, nakikita ko siyang naglalaro sa maliit ngunit malinis naming apartment. Wala na ang ubo, wala na ang pamumutla. Ang tanging naroon ay ang masayang tawa ng isang batang binigyan ng pangalawang pagkakataon. Si Severin ay nanatiling isang anino sa aming buhay. Palagi siyang nagpapadala ng mga bulaklak o pagkain, ngunit pinapanatili ko ang distansya. Alam ko ang kanyang mga sakripisyo, ngunit alam ko rin na ang sugat sa aking puso ay nangangailangan pa ng mas mahabang panahon para ganap na maghilom. Siya ang aming naging silent guardian, tahimik na nagbabantay mula sa malayo. Tinitiyak na walang anumang banta ang makakalapit sa amin. Ngunit ang katahimikan ni Doña Pilar ay naging mapanganib. Sa kabila ng pagtataboy sa kanya ni Severin, hindi siya tumitigil sa paggawa ng paraan
upang makuha ang kontrol sa yaman ng mga Montellano. Isang gabi, habang ginaganap ang isang malaking pagtitipon ng mga matataas na tao sa Tagaytay, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang matandang lalaki na may hawak na mga dokumentong matagal nang nakatago sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Pilar. Siya ang dating accountant ng pamilya na alam ang bawat pisong ninakaw ng matanda mula sa pondo ng pananaliksik ni Severin. Sa gitna ng tugtugan ng violin at tawanan ng mga mayayaman, biglang pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makinis na sahig ay nagpatahimik sa lahat. Doña Pilar Montellano, arestado ka sa kasong embezzlement, fraud, at falsification of public documents, ani ng isang opisyal. Nakita ko ang mukha ni Pilar na tila naging abo sa tindi ng gulat at kahihiyan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. Habang pinupusasan siya sa harap ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, nagtagpo ang aming mga mata sa malayo. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang pakiramdam ng katarungang matagal nang ninakaw sa amin. Ngunit habang dinadala si Pilar palabas, isang huling tingin ang ibinigay niya sa akin. Isang tingin na puno ng lason at isang lihim na tila hindi pa niya gustong bitawan. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Bulong niya habang dumadaan sa aking tabi. Hindi niyo pa kilala ang taong nagpadala sa akin sa buhay niyo. Tila tumigil ang aking hininga. Mayroon pa bang mas malalim na katotohanang nakatago sa likod ng lahat ng ito? Tapos na ang paghahari mo, Doña Pilar. Ang bawat luhang piniga mo sa akin ay naging baha na ngayon ay lulunod sa iyo. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na silid ng hukuman. Suot ang aking pinaka-formal na uniforme ng nurse. Ang amoy ng lumang kahoy at mga papel ay humahalo sa amoy ng kaba sa paligid. Ngunit hindi ito ang kaba ng takot. Ito ang kaba ng isang taong matapos ang mahabang panahon ng paggapang sa dilim, ay sa wakas ay makakakita na ng bukang liwayway. Tiningnan ko si Doña Pilar. Wala na ang kanyang mamahaling alahas. Wala na ang kanyang naglalakihang paypay na tila mga pakpak ng isang mapanirang ibon. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo at ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng malagas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis sumampal at mangmaliit, ay ngayon ay nanginginig habang nakahawak sa rehas ng upuan. Sa tabi ko ay si Severin. Hindi na siya ang lalaking nakaupo sa wheelchair na puno ng puot. Nakatayo siya ng matuwid. Hawak ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw at panlolokong ginawa ni Pilar sa loob ng maraming taon. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matinding pasasalamat. Ang bawat saksi na tumayo ay tila isang pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Pilar. Narinig ang bawat detalye ng kanyang pambubudol, ang paglilipat niya ng pondo mula sa pananaliksik ni Severin patungo sa kanyang mga personal na luho, at ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elena. Nang ilabas ng abogado ang recording ng usapan ni Pilar at ng kanyang dating doktor, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong korte. Doon ay malinaw na narinig ang malamig na utos ni Pilar na huwag ituloy ang operasyon ni Elena para masigurong mapapasakamay niya ang mga ari-arian nito. Hindi iyan totoo. Sinungaling kayong lahat. Sigaw ni Pilar. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampanilya. Ngunit walang nakinig. Wala nang yumukod. Ang bawat tunog ng malakas na pagpalo ng galyo ng hukom sa lamesa ay tila isang hatol ng langit na tumatapos sa kanyang kasamaan. Habang inilalabas si Pilar ng mga gwardiya, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Narinig ang mabagal na tunog ng kanyang mga paa na tila wala ng lakas humakbang. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, ngunit wala na siyang magawa. Hindi pa ito ang huli, Marielis. Bulong niya, ang kanyang hininga ay
Amoy pait at pagkatalo. Para sa akin, tapos na ito, Doña Pilar. Mahinahon kong sagot. Hindi ako nanalo dahil nakulong ka. Nanalo ako dahil wala ka ng kapangyarihang sakta ng anak ko. Ang katarungang ito ay hindi para sa aking galit, kundi para sa kapayapaan ni Elena at sa kinabukasan ni Tomas. Tinalikuran ko siya ng walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko patungo sa labas ng korte ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa aking mga paa. Sa labas, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ang amoy ng sariwang hangin ng Tagaytay. Lumapit sa akin si Severin at iniabot ang isang itim na folder. Ito ang pundasyon, Marielis, ang Elena at Tomas Medical Foundation. Gusto kong ikaw ang mamahala nito bilang Chief Operating Officer. Ang lahat ng perang ninakaw ni Pilar ay naibalik na at gagamitin natin yan para wala ng inang magmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pag-asa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kalyo ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay nagniningning ito sa ilalim ng araw. Ang mga kamay na dati ay naglalaban ng dumi ng iba, ngayon ay hahawak na sa timon ng isang institusyong magbibigay ng buhay. Ngunit sa gitna ng aming pagdiriwang, napansin ko ang isang kakaibang figura sa malayo. Isang lalaking nakaitim na tila kanina pa nakamasid sa amin mula sa isang itim na sasakyan. Nang mapansin niyang nakatingin ako, agad niyang pinaandar ang makina at mabilis na lumisan. Nag-iiwan ng isang makapal na usok at isang pakiramdam ng kaba na tila hindi pa tapos ang lahat ng misteryo sa aming buhay. Sino siya? At ano ang kinalaman niya sa huling banta ni Doña Pilar? Hindi na amoy amag at luma ang bawat umagang gumigising sa akin. Sa halip na tunog ng tumutulong ulan sa butas na yero, ang naririnig ko na ngayon ay ang banayad na pagaspas ng hangin sa mga puno ng pino at ang bango ng sariwang kape na humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa hardin. Ang aming bagong tahanan ay hindi isang mansyon ng pighati, kundi isang kanlungan ng kapayapaan. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana. Suot ang aking formal na itim na blazer. Sa salamin, nakita ko ang isang babaeng hindi ko akalaing magiging ako. Ang buhok ko ay maayos na nakapusod, ang aking tindig ay matuwid, at ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot. Sa aking mesa ay nakapatong ang plaque na may pangalan ko, Marielis Alonzo, COO, Elena at Tomas Medical Foundation. Nay, tingnan niyo po ang iginuhit ko. Sigaw ni Tomas habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga binti ay malakas na, wala na ang panginginig at pamumutla. Nakasuot siya ng malinis na uniforme sa paaralan. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Ang tibok ng kanyang puso, na dati ay tila isang marupok na ibon, ay ngayon ay malakas at matatag na ritmo sa aking dibdib. Ito ang aking pinakamalaking tagumpay. Hindi ang posisyon, hindi ang pera, kundi ang bawat malalim na hininga ng aking anak. Dumating si Severin sa aming opisina. Hindi na siya ang malamig na amo na dati ay kinatatakutan ko. May dala siyang isang maliit na box ng mga kagamitang medikal na gagamitin para sa aming unang outreach program sa mga komunidad sa gilid ng ilog. Handa ka na ba, Marielis? Tanong niya nang may ngiti. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Handa na ako, Severin, sagot ko. Isang sandali kaming nagkatinginan. Wala nang pader sa pagitan namin, ngunit alam naming pareho na ang pag-ibig ay hindi kailangang madaliin. Ang mahalaga ay ang paghilom. Bago kami umalis, dumaan ang lalaking nakaitim na nakita ko sa korte. Hindi siya kaaway. Siya ay si Dr. Arnaldo, ang dating kasamahan ni Elena, na pinagtatago ni Doña Pilar sa loob ng maraming taon. Inabot niya sa akin ang huling bahagi ng pananaliksik ni Elena, isang legacy
na ngayon ay ipagpapatuloy ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay habang hawak ang mga dokumento. Naroon pa rin ang mga maliliit na eseo, ang mga bakas ng 10 taon ng paghihirap. Ngunit hindi ko na ito ikinahihiya. Ang mga kalyong ito ay aking mga huwarang medalya. Sila ang nagpapaalala sa akin na bago ako naging COO, bago ako naging nurse, ako ay isang inang lumaban sa bagyo para sa kanyang anak. At ngayon, ako na ang nagsisilbing silungan para sa iba. 5 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa entablado sa harap ng bagong gawang Elena at Thomas Charity Hospital. Ang gusaling ito ay puting-puti, nagniningning sa ilalim ng araw ng Tagaytay. Dito, ang mga mahihirap na ina ay hindi na kailangang magtago sa bodega. Dito, ang bawat bata ay may karapatang mabuhay, anuman ang katayuan sa buhay. Si Doña Pilar ay nananatili sa loob ng rehas. Nabalitaan kong unti-unti na siyang nawawala sa sariling isip. Kinakausap ang mga anino sa pader ng kanyang selda, humihingi ng tawad sa isang anak na hindi na niya makikita. Ang kanyang yaman ay naglaho. Ang kanyang pangalan ay nabaon sa limot. Ang katarungan ay hindi natutulog. Dahan-dahan itong gumagapang hanggang sa maabot ang mga mapang-api. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking palad. Si Severin. Hindi kami nagpakasal sa isang marangyang seremonya. Sa halip ay pinili naming maging magkatuwang sa pagpapalaki kay Tomas at sa pagpapatakbo ng ospital. Ang aming relasyon ay binuo sa pag-unawa at pagpapatawad, hindi sa obligasyon. Nay, tignan niyo po. Turo ni Tomas sa malaking painting sa sanha ng ospital. Ito ang painting ng isang maliit na ibong maya na lumilipad patungo sa liwanag. Ang guhit na ginawa niya sa hardin noong siya ay may sakit pa na ngayon ay naging simbolo ng aming institusyon. Sa wakas, nahanap ko na ang sagot sa aking mga katanungan. Pinatawad ko na ba si Severin? Oo, dahil nakita ko ang kanyang tapat na pagsisisi sa bawat buhay na inililigtas namin ngayon. May kapayapaan na ba ang puso ko? Higit pa sa kapayapaan, mayroon na itong layunin. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo. Minsan, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng 2 pusong parehong nawasak, ngunit piniling pagsamahin ang kanilang mga piraso upang makabuo ng isang mas maganda at mas matatag na kabuuan. Tumingin ako sa langit at huminga ng malalim. Wala na ang ulan. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas at masayang tibok ng puso ng aking anak at ang bulong ng hangin na nagsasabing, "Ligtas ka na, Marielis. Malaya ka na."